Itong kahit kathang isip lang ay dikit pa rin sa totoong buhay. Kwentong aantig sa iyong puso at makikipaglaro sa iyong malawak na imahinasyon. Tama ka sa pinuntahan at pinakikinggang channel. Ngayon pa lang ay pinaaalala ko ng maging mapagmasid dahil ang bawat kabanata na iyong maririnig ang maghahatid sa iyo sa twist ng kwentong to na di mo sukat akalain. Napapaisip ka na ba? Kung ganun, ituloy na natin ang kwentuhan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at magugustuhan mo ang kwento, subscribe ka na at pindutin ang notification bell. Salamat po. Sa paggala ng paningin ni Allen, napansin niya ang mga lalaking nakatayo at may hawak na sulo. Ang suot ng mga ito ay kagaya ng suot ng mga babaeng kasama ng maestro. Isang abuhing telang, diretso lang ang tabas. Tingin niya'y binutasan lang upang maisuot sa ulo. Manipis na baging o ugat ng puno ang nakatali sa baywang ng mga ito na nagsisilbing sinturon. Inakala niyang rebulto lamang ang mga ito dahil tuwid na tuwid at walang kagalaw-galaw. Naisipan niyang titigan ang isang malapit sa inuupuan upang tiyaking di nga ito humihinga. Laking gulat niya nang gumalaw ang mga mata nito at tumingin sa kanya. Lalo siyang nagulat nang maging puro itim ang mga mata nito. At nang matukuran ito ng isa sa mga pasyenteng naroroon, natuklasan niyang rebulto pala ito. Hindi na niya kinaya ang naramdamang sindak. Nanikip ang kanyang dibdib at saka bumagsak. Ika-4 na kabanata, Anak ng Dilim. Nagpalakpakan ang mga taong nagpapagamot nang lumabas si Allen mula sa isang pribadong silid ng kuweba. Sumambit ang mga ito ng mga papuri sa isang patotoong nakapagpagaling na naman ang maestrong manggagamot. Natapos agad ang gamutan. Masaya ang lahat nang lumabas sa kuweba. Lahat ay nakaramdam ng ginhawa at naniniwalang nagsigaling na. Naiwan ang mag-asawang Allen at Rebecca. Kausap ang maestro. Sinabi ng ginang ang tunay na sadya. Hindi madali ang nais mo, Rebecca. May mga ritual at pag-aalay na dapat isagawa bago magkaroon ng sanggol na pipintig sa iyong sinapupunan. Ang lubusang paniniwala at pagpapasakop ay kinakailangan. Ang pag-aalinlangan ay hindi magdudulot ng maganda. Hindi lamang ikaw ang kailangang maging handa. Kailangan din ang kooperasyon ng iyong asawa. Hindi ko masisiguro ang iyong paggaling kung hindi kayo lubusang mananampalataya sa akin. Winika ng maestro. Mag-usap muna kayong mabuti. Marami pa akong gagawin. Muli nitong sabi at saka tumalikod. Sinundan naman ito ng mga babaeng taga-silbi.
Tinignan ni Rebecca ang asawa. Susundin ko ano man ang desisyon mo, Allen. Gusto kong magkaroon ng maliit na Allen o maliit na Rebecca na bubuo sa atin bilang mag-anak. Pero mas mahalaga ka sa akin. Sandaling nanahimik si Allen. Nag-isip. Hinawakan niya ang kamay ng kabiyak at saka sinabing, "Hindi biro ang pinagdaanan natin bago nakarating dito, Rebecca. Ayokong dumating ang araw na sisisihin natin ang isa't isa kung bakit hindi pa natin sinubukan. Narito na tayo. Gawin na natin ang lahat ng paraan. Kung sakaling walang mangyari at di ka pa rin magbuntis, siguro na matatanggap na natin. Allen, hindi lang to pagbibigay sa gusto mo, Rebecca. Gusto ko rin itong gawin. Pangarap ko ring magkaroon ng anak. Ng sariling anak." Mahigpit na nagyakap ang mag-asawa. Pagkaraay magkahawak kamay na pinuntahan ang pangunahing tagapagsilbi ng maestro. Ipinaalam nila ang naging pasya. Matapos ang masinsinang pakikipag-usap sa babae, ay pumasok na ito sa silid ng maestro. Ito ang magsasabi ng napagkasunduan nila. Dahil ayon dito, nagpapahinga na ang maestro at di natatanggap pa ng bisita. Matyaga naman silang naghintay, kasama ng dalawang tagapagsilbing nagbabantay sa labas ng silid. Ilang sandali pa ay lumabas na ang babae. "Ihanda ang lahat ng gagamitin para sa ritual." Utos nito sa mga bantay. Mabilis nang nagsikilos ang iba pang naroroon. Inalalayan sina Allen at Rebecca palabas sa kuweba. Magkahiwalay na dinala sa magkabilang panig. Nagpatianod naman ang mag-asawa. Dinala sila sa magkarugtong na batis. Sa gawing itaas, paliliguan si Allen. At sa gawing ibaba naman, paliliguan si Rebecca. Hinubad ng mga ito ang mga suot nilang alahas. Nang simulang alisin ang kanilang mga saplot, ay nakadama sila ng pagkailang. Gayunpaman, hinayaan lang nila ang mga ito sa ginagawa. Matapos paliguan, pinahira naman ng mabangong langis ang buo nilang katawan. Isinuot sa kanila ang damit na yari sa mamahaling seda at saka isinabit sa kanilang leeg ang kwintas na may malaking pendant. Parehong nakayapa. Muli silang inalalayan papasok sa loob ng kuweba. Parang nasa posisyon. Nakapila sa magkabilang gilid ang mga babae at lalaking pare-pareho ang suot. Kapansin-pansin ang pagdami ng kanilang bilang. Humuhuni ang mga ito. Umaawit habang papalapit sa dambanang kinaroroonan ng maestro. Nagsiluhod ang mga ito. Ganon din ang ginawa ng mag-asawa nang igiya ng mga nakahawak at nakaalalay sa kanila. Nagsalita ng ibang wika ang maestro na sinasagot naman ang mga tagasunod nito. Magkakasabay ito sa paulit-ulit na pagtawag sa Panginoong pinananalanginan. Dalawang kupitang yari sa pilak ang sinalina ng likidong kulay makopa at pagkatapos ay tag-isang iniabot sa mag-asawa.
Ang kamay nila ay hawak ng mga nakaalalay sa kanila at maingat na iginigiya palapit sa kanilang bibig ang hawak nilang kupita. Gumuhit ang init sa kanilang lalamunan. Habang patuloy ang maestro sa pagsasalita ng ibang lingwahe, ang init na nararamdaman nila ay unti-unting gumagapang sa kanilang dugo at mga ugat. Init na naghahanap ng katapat na init. Init ng katawang nais bigyang laya sa pamamagitan ng pagsasanib. Tila nasa ilalim ng mataas na epekto ng bawal na gamot. Naging sunod-sunuran ang mag-asawang Allen at Rebecca. Kumislap ang talim ng punyal na hawak ng maestro. Nang iangat iyon, sabay-sabay na nagsigawan ang mga alagad nito. Mistulang nagdiriwang sa isang napakahalagang okasyon. Sabay-sabay umusal ng mga salitang ang mga ito lamang ang nakakaalam at nakakaintindi. Bumaba ang maestro mula sa dambana at nilapitan ang mag-asawang nakaluhod pa rin. Iniangat ng nakaalalay kay Rebecca ang isa niyang braso. Ganon din ang ginawa ng nakaalalay kay Allen. Ang isa naman sa mga tagasunod ay maagap na naglagay ng isa pang kupitang. Ang disenyo ay mabangis na mukha. Ang mga mata nun ay batong kulay pula at sa magkabilang noo ay may dalawang sungay. Kung nasa tamang wisyo lamang sina Allen at Rebecca, nalaman sana nilang mukha iyon ng isang nakangising demonyo. Inilapit ng maestro ang punyal sa magkaekis nilang braso. Idinikit ang talim sa balat ni Allen. Pagkatapos, kay Rebecca naman, tumulo ang kanilang dugo sa loob ng kupita. Inililis ng isang tagasunod ang manggas ng damit ng maestro at pagkatapos, sa sarili nitong balat idinikit ang punyal. Pumatak din ang dugo nito at humalo sa dugo nila. Iniabot nito ang punyal sa tagasunod. Kinuha ang kupita gamit ang dalawang kamay at saka itinaas. Muli itong umusal ng mga kataga. Pagkaraay inilapit na ang hawak sa bibig ng mag-asawa. Walang pag-aatubili. Nilagok ni na Allen at Rebecca ang alak na may dugo. Muling nagsiawit ang mga alagad ng maestro habang inaalalayan sila sa paglalakad. Dinala si Rebecca sa isang bahagi ng kuwebang may malapad na higaan. Napapalamutian iyon ng naggagandahang bulaklak. Inihiga siya matapos hubaran. Kwintas lamang ang tanging suot. Ilang sandali pa ay si Allen naman ang inalalaya ng mga tagasunod. Tinanggalan na rin siya ng suot. Gaya ng asawa, nakasabit din ang kwintas sa kanyang leeg. Ang amoy ng mga kandilang may sindi at nakatulos sa palibot ng kinaroroonan nila ay lalong nakapagdulot ng masidhing pananabik. Naglapat ang kanilang mga labi. Sa simula'y dahan-dahan.
Ngunit ilang sandali pa ay nagmamadali na. Magkakasunod na nag-aalisan ng mga tagasunod ng maestro. Binigyan sila ng sapat at pribadong pagkakataon upang magkaroon ng binhi. Rebecca, humihingal na bulong ni Allen habang umiindayog sa ibabaw ng katawan ng kabiyak. Allen, tila kinakapos sa hiningang banggit ni Rebecca habang sinasalubong ang mariing galaw ng asawa. Umeeko sa buong kuweba ang mga daing at pag-ungol ng dalawang nagsasanib. Ganon din ang nakakikiliting tunog na nililikha ng pagsasalpukan ng mga hubad na katawan. Matapos ang ilang ulit na pagsasanib, magkayakap silang nakatulog sa buong magdamag. Mataas na ang sikat ng araw nang lumabas sila sa kuweba. Bahagya pang nasilaw ang mga mata nila sa liwanag. Inihatid sila pabalik sa kubong tinutuluyan at pinakain. Nang matapos, humanda na sila sa pag-alis. Mula sa loob ng bag, kinuha ni Rebecca ang makapal na perang papel at iniabot sa kausap. Mabilis nitong pinigil ang kamay niya. Parurusahan kami ng maestro, oras na tanggapin namin ang kahit na ano mula sa inyo. Pero taluntunin niyo lang ang daan na iyan at makakabalik na kayo sa lugar na inyong pinagmulan. Sandali pang inilinga ni Rebecca ang paningin sa pagbabaka sakaling makita ang matandang babaeng naghatid sa kanila. May nakalimutan ka pa ba? Tanong ng isang babae kay Rebecca. Ha? Wala na. Sige, magpapaalam na kami. Maraming salamat sa inyong lahat. Aniya. Naglakad ang mag-asawang Allen at Rebecca sa direksyong sinabi ng nakausap. Nagtataka silang nagkatinginan nang marating agad ang kalsada. Siguro ay puno ng kababalagan ang lumang San Martin, Rebecca. Nasabi na lang ni Allen matapos lingunin ang masukal na gubat na pinanggalingan nila. Sana magtagumpay na tayo, Allen. Sana magkaanak na tayo. Sana nga, Rebecca. Sana nga. Magkahawak kamay, naglakad sila pabalik sa inuupahang kubo. Natuwa agad si Maria pagkakita sa kanila. Ang akala namin hindi na kayo makakabalik, ate, kuya. Balak na naming mag-report sa mga pulis. Naisip po namin na baka naligaw kayo o kaya may nangyari ng masama sa inyo. Saan po ba kayo nakarating? Magdadalawang linggo kasi kayong wala eh. 2 linggo? Gulat na tanong ni Rebecca. Hindi niyo ba alam? Nalibang kasi kaming masyado sa pamamasyal kaya ngayon lang namin naisipang bumalik. Akala namin 1 week pa lang kami dun eh. Natatawang sabi ni Allen. Nagtataka man ay natawa na rin si Maria. Di na kami magtatagal, Maria. Kailangan na naming bumalik sa Maynila. May trabaho pa ang kuya mo. Paalam ni Rebecca. Muli siyang nag-abot ng bayad para sa 2 linggong upa. Ngunit, hindi tinanggap ni Maria. Pero iyan ang pangako namin sa iyo. Sige na, tanggapin mo na to.
Pagpipilit pa rin niya. Nako, kung tutuusin po, sobra-sobra na nga ang ibinayad nyo. Tama na po iyon. Ang mahalaga nakabalik kayo dito ng ligtas. Kung sakaling papasyal uli kayo dito sa amin, sana dito uli kayo tumuloy. Maaari ho ba? Nakangiti nitong sabi. Mabilis namang tumango sina Rebecca at Allen. Matapos magpasalamat at maiayos ang makina ng sasakyan, umalis na sila. Binaybay nila ang kalsada pabalik ng Maynila. Hindi na nila isinama sa usapan ang magdadalawang linggo raw nilang pagkawala. Dahil alam nilang 2 araw lang silang namalagi sa pinuntahan. Makalipas ang 1 buwan, Rebecca, positive ang result. Congratulations! Masayang sabi ng doktora. Napanganga si Rebecca sa narinig. Maingat niyang hinaplos ang impis na tiyan. Sigurado ka ba sa sinabi mo, Michelle? Hindi ka ba nagbibiro? Paniniguro niya. Naisip na baka nagkamali lang siya ng dinig at pagkakaintindi. Natawa ang doktora. Come on, Rebecca. Totoo ang sinasabi ko. Mag-iisang buwan ka ng buntis. Magiging mami ka na. Naiyak si Rebecca sa tuwa. Finally, nagkaroon na rin ng bunga ang lahat ng pagsisikap niyo ni... Naputo lang sinasabi ng magandang doktora nang biglang bumukas ang pinto. Si Allen ang pumasok. Rebecca, ano ang nangyari sa'yo? Nag-aalala nitong tanong, kasunod ng malalaking hakbang palapit sa kabiyak. Walang dapat ikapanik, Allen. Hay nako, Rebecca. Ikaw na nga ang magsabi sa lalaking ito at baka magkulaps pa sa nerbiyos. Natatawang biro ng doktora. Hindi naman makapagsalita si Rebecca. Nakangiting tinignan ng asawa habang hinahaplos ang tiyan. Bumaba sa tiyan niya ang paningin nito. Lumarawan ang saya sa mga mata. Ang ibig mong sabihin? Sunod-sunod ang ginawa niyang pagtango. Magiging dati ka na, Allen. Napasigaw si Allen at nagtatalon sa sobrang tuwa. Hinila siya at mahigpit na niyakap. Nagtatatalon pa rin. Naiiling na nangingiti ang kaibigan nilang doktora. Masaya rin ito para sa kanila. Matapos maibili ng mga dapat gawin at maresetahan ng mga bitaminang dapat inumin, ay nagpaalam na ang mag-asawa. Inalalayan ni Allen si Rebecca. Ingat na ingat. Natatawa naman si Rebecca sa ginagawa nito. Ang OA mo naman. Hindi naman ako baldado. Hindi pa ako bagong panganak para alalayan mo ng ganito. Buntis pa lang ako, Allen. Ano ka ba? Sige ka, baka samantalahin ko ang pagiging buntis para magpa-baby sa'yo. Walang problema sa akin yan. Kung gusto mo, bubuhatin pa kita para hindi ka mapagod sa paglalakad. Paghahamon nito. Hindi pa niya nasisimula ng pagsagot, ay binuhat na nga siya nito. Namula ang mukha niya. Kinikilig, ngunit nahihiya sa mga nakakakita sa kanila. Ano ka ba namang tao ka? Ibaba mo nga ako. Kahit tanda-tanda na natin, oy! Ano naman ang nakakahiya? Sabi nito. Buhat pa rin siya. Pumihit pa paharap sa mga tulad nilang pasyente at saka nakangiting nagtanong. Nakakahiya raw ho ang ginagawa ko, sabi nitong misis ko. Itatanong ko lang ho sana sa inyo kung ang pag-ibig ho ba at paglalambing ay para lang sa mga bata. Hindi po. Halos magkakasabay na sagot ng mga ito. Ang sweet-sweet nyo nga pong tignan eh. Pahabol pa ng isa.
Nakangiti siyang binalingan ng asawa. "Oh, narinig mo sila?" tanong nito. "Oo na. Ibaba mo na ako, tiyak na mamaya. Dadaing kang masakit ang likod at balakang. Dalian mo na, ibaba mo na ako. Nangangawit na ako eh." Reklamo niya. Nagtawanan ng mga pasyente sa loob ng klinik. "Sige, mauna na kami sa inyo." Paalam nito na sinagot naman ang ingat po ng mga naroroon. Binulungan siya ng asawa. "Ah, ganun ha? Huwag mo kong hinahamon, Rebecca. At baka mapalabang ka sa akin pagdating sa bahay." Hinampas niya ang dibdib nito. Natawa naman ito at saka siya ninakawan ng halik. Muli niya itong hinampas. Halik uli ang iginanti nito. "Tama ka na nga. Taong to di na nahiya." Natatawa niyang sabi. Hanggang makasakay sa kotse ay nakaalalay pa rin ito sa kanya. Maingat nitong pinatakbo ang sasakyan. Dahil sa pagdadalang tao ni Rebecca, ay hindi na pumayag si Allen na wala silang makasama sa bahay. "Kailangan na natin ng stay-in na kasambahay. Mas mainam kung may kasama kang palagi, lalo na pag wala ako. Iba yung may sasaklolo agad sa'yo o makakatawag agad ng tulong ano't ano man ang mangyari. Huwag na huwag ka ring magkikilos. Narinig mo naman ang sinabi ni Michelle, di ba? Kaya kailangang mas maging maingat." Nilapitan ni Rebecca ang asawang nagbabalat ng mansanas at yumakap sa bewang nito. Inihinto ni Allen ang ginagawa at gumanti sa kanya ng yakap. "Maraming salamat, Allen. Salamat sa pagmamahal at pagtsatsaga sa akin. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting asawa, mapagmahal at maalagang ina para sa ating anak." Hinagkan ni Allen ang noo niya at saka siya niyakap ng mahigpit. "Ako ang mas maraming dapat ipagpasalamat sa iyo. Kung hindi sa pagsisikap mo, hindi sana matutupad ang matagal ko ng pangarap. Salamat sa pagbibigay sa akin ng anak, Rebecca." Napangiti siya. Kahit madalas nitong sabihing umampon na lang sila, ay alam niyang nangangarap pa rin itong magkaroon ng sariling anak. Ngayon ay nagkaroon na ng saysay ang kanyang pagiging babae. Mabibigyan na niya ng anak ang mabait na asawa. Kumapang ang nakakikiliting kilabot sa buo niyang katawan nang halik-halikan nito ang kanyang punong tenga. Kumpletuhin na kaya natin siya. Baka wala pa siyang kamay, paa, ilong, bibig, tenga, at iba pa. Ika na. Natawa siya. Nang hilahin nito ang kamay niya papasok sa kanilang silid, ay nagpatianod naman siya. Tila nasa kasibulan ng kanilang mga edad, pinaliguan ni Allen ng mainit na halik ang katawan ng kabiyak. Ang binhing pumipintig sa loob ng katawan nito ay mula sa kanya, kaya lalong nag-ibayo ang nararamdaman niyang pagnanasa. Isang mahusay na mangingibig sa larangan ng pagsasanib ng katawan ang kanyang ginampanan. Maingat siyang umindayog. Unti-unti, dahan-dahan. Iniingatan ng anak na nasa loob ng katawan ng asawa. Halos bumao ng mga kuko ni Rebecca sa tagiliran niya nang simulan niyang magtaas baba hanggang sa marating nila ang gustong puntahan. Inilatag niya ang katawan. Ikinawit ang braso sa katawan ng kabiyak at hinapit ito palapit sa kanya. Nakangiti naman si Rebecca, yumakap sa kanya. Kinabukasan. "Ako po ang pinadala ng agency, ma'am, sir.
Ako po si Concha. Pagpapakilala ng babae habang iniaabot ang isang brown envelope na kinaroroonan ng pagkakakilanlan nito. Tinanggap iyon ni Rebecca at binasa. At saka ipinasa kay Allen. Kaya mo ba ang mga gawaing bahay? Magbabantay pa ng bata. Ang kailangan ko sana ay yung medyo may edad na. 20 ka pa lang eh. Masyado ka pang bata. Alanganing sabi ni Rebecca. Hindi naman nakikisali sa usapan si Allen. Patingin-tingin lang ito at nakikinig. Sanay po ako sa hirap, ma'am. Ako po ang panganay sa aming magkakapatid at lahat po ng gawaing bahay ay alam kong gawin. Ako rin po ang nag-alaga sa mga kapatid ko, kaya may alam din po ako sa pag-aalaga ng bata. Tanggapin niyo na po ako, ma'am. Kailangan ko po ng trabaho para may maipadalang pera sa probinsya. Ako lang po ang inaasahan nila. Sige na po, ma'am. Masipag po ako at saka mapagkakatiwalaan. Tumingin muna si Rebecca sa asawa. Humihingi ng opinyon. Nagangat ng balikat si Allen at bahagyang tumango. O sige, bumalik ka na lang bukas para madala ang mga gamit mo, ha? Tanggap na po ako? Oo, nakangiting sagot ni Rebecca. Matapos ang ilan pang palitan ng tanong at sagot, ay nagpaalam na si Concha. Inihatid ito ni na Allen at Rebecca hanggang sa gate. Muli itong nagpasalamat bago sinimula ng paglalakad. Nang matansyang wala na sa gate ang mag-asawa, huminto ito sa paglalakad at nilingon ang bahay na pinanggalingan. Ako ang magiging tagapag-alaga ng iyong magiging anak, Rebecca. Marami akong ituturo sa kanya. Nakangisi nitong sabi. Ang inosenteng itsura ay napalitan ng pagiging tuso at mapanlinlang. Ang maamong mukhang iniharap kay Rebecca ay napalitan ng bangis at otoridad. Gumuhit ang matagumpay na ngiti sa mga labi nito. Pagkaraang haguri ng tingin ang buong paligid. Ang naglalakihan at nagkagandahang bahay sa loob ng subdibisyong kalalakhan ng batang ilang buwan na lamang ay isisilang na.